Hello, mic test, mic test. Papasok na si Glock 9. What's up mga kuys? This is Ojens of Kanabi Vlog at tayo nga ay nandito sa bagong bukas na kwentong kalye dito sa Najma at kasama nga natin ang Commissioner ng PSBQ no other than Commissioner Aison Romero. At ngayon nga, araw na to ay maulan. Tama? Maulan, di ba? Maulan, kuys. Oo, maulan. Kaya masarap humigop ng Sabaw. mainit na sabaw. So alamin natin kung ano ang ating, or malalaman nyo kung ano aming kakainin for today's video. Of course, kasama rin natin si Miss Kat, of course, Commissioner ng PSBQ. Yun. At yung ibang kasama namin busy. Ngayon, sa lahat ng mga in-invite natin, nagtatalukbong ng kumot. Umuulan po dito sa Doha, Qatar. Ang kwentong kalye, meron siyang 2 branches. Yan, ang isang branch nga po nila ay nasa, or located yan sa Alsad. Sa likod yan ng Asmac Mall at likod ng Millennium Hotel. At yung kanilang branch nga, or isang branch nila, is located dito yan sa may Najma area. Accessible sa via metro kasi may Metrolink ano dito. Ito bus ano, station. Alfardan. Alfardan, Padalahan. ang tawag, Alfardan Remittance Center. Yeah, Remittance Center. Yes. Parang malapit din data dito yung ano. Pure Gold dati. Amana Pure Gold. Amana ito, yan Malapit din siya sa Amana Pure Gold. Yun. So actually ito ano to eh. Newly open. Wala pang 1 week ata. Tama, wala pang 1 week. Wala. Magto 2 weeks pa lang. Sa mga sa mga mga basketball player na naglalaro sa parking, alam nila to. Oo. Yan. Yes. Punta kayo dito, mga idol. Yung parking na binabantayan ni Kuya Arvin, na dapat kasama namin si Kuya Arvin, so hindi umubra. Diyan lang, ilang hakbang lang yung parking court dyan, oh. Yung parking andito lang sa likod ng camera na to. Doon yung parking na kung saan naglalaro yung mga basketball players every Friday and Saturday. Friday, Saturday. Yun. So, of course, ang kwentong kalye ay isa sa sponsor ng PSBQ, PLBL. Ay, ano pala? Bilbil ba? Hindi ko lalo. PSBQ lang pala. Cut. Ayan. So, ang kwentong kalye ay sponsor ng PSBQ. Ayan. Of course, mag-sponsor din sila. So, one day, the event ng The Eagles Badminton Club. Yan po ay ang 7th year anniversary yan ng The Eagles. Kailan yun, Koy? Itong Friday na. So, malamang na-upload na to. Tapos na yung anniversary. Koy, isa pang landmark na mas matatanda nila. Hot bread, Koy. Okay. So, malapit nga lang pala to sa hot bread. So, nasa pagitan siya ng hot bread sa kanang siring. Pag galing ka ng hot bread, nasa kaliwa siya. Yun. So, meron silang in-house at of course, free delivery 5 kilometers away from Alsad at from Najma. So, for more information or for details for queries, just contact 55606879 or 33207467 or 66615387. Yun po, para po sa delivery. Meron sila sa Isnuno, meron sila sa Talabat, meron sila sa Rafik, at meron sila sa... Siyempre, yung charge, 5 kilometers, more than 5 kilometers, meron ng charge yon. Plus Uber rate. Ayan. So, ito yung binasa lang naman natin. Tutok natin ng 1 minute. Ito lang yan, oh. Okay. So, base doon sa mga natikman na natin sa kwentong Kali Alsad, ano yung pinaka nagustuhan ninyong pagkain so far? Gusto ko yung yung bulalo. Bulalo? Oo. Grabe. Kasi talagang yung laman nung... Tapos sisip-sipin mo yung nasa gitna ng putok. Para putok-batok. Para ma-miss ka. Isaw. Paborito niya mga street food. Pabulong eh. Ano? Isaw. Isaw pala. May isaw doon. May raming isaw doon. Ayun, may isaw doon. After nyo kumain, Koys, mag-ano ka ng tea? Yung tea. Yung tea. Kasi kompleto naman sila lahat ng Pilipino. Yes. From dessert to drinks, cold drinks. Tapos, meron silang mga yung sinabawan, meron silang tapsilog, meron silang, of course, yung boodle fight, seafood boodle fight. Yun, isa rin yun sa mga pinupuntahan ng mga kababayan natin. Yes, kasi may kumain nga doon, sabi nga is, ang dami nung isang ilan lang sila pero ang dami daw.
Oh, sulit talaga yung ano. Sulit yung ano, yung ibabayad niya sa i-serve nila. Yun nga lang kasi dito sa Najma, good for ano lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets of tables. Yan dito. Pero yung sa Alsad kasi is meron silang up and down. Yung sa taas talaga yung mayroong video okay area na pwedeng kumanta. Yeah. Yun. Isa yun ko sa binabalik-balikan ng mga Yes. mga customers, yung video okay. Correct. Diba, pag mga Pinoy, Mahilig tayong mag-karaoke, mahilig tayong pag magkumanta. busog, mahilig, Kumanta. Hindi na lang kahit gutom. kahit ganun ba? Idadaan na lang sa kanta yung gutom. Wow! Yeah. Tama-tama talaga, no? Hindi taglamig talaga. Thank you, Taglamig. brother. Taglamig sa tag-init. Anong palang pangalan nito? Ito, beef pares, mami. Ito naman, keto pares, mami. Hindi ko na gets. Beef pares, mami. Pero yung laman kasi ito is beef. Ito naman, laman loob ng baka. Okay. So ito, Laman siya, laman ng ito yung mismong meat ng beef pares, mami. Ito naman, beef keto pares. Canto Pares. Beef Canto Pares. Alright. So malalaman natin ang ano. Talagang pangtaglamig, tag-init. Ito na nga, andito na tayo sa ating food for today's video at meron nga tayong dalawang uri ng pares. Mami. Mami pala. Paris Mami yan. Okay. Meron tayong dalawang uri ng pares mami. Ano ba yung dalawang uri ng pares mami natin? Bro, I sauce. Itong isa na to, beef Mami. Paris. Beef mami pares. Itong isa naman ay Beef Canto Mami Paris. bakit ba, anong pinagkaiba ng dalawang pares na to? So, ito ko is kasi ito yung mismong laman, yung mismong karne ng Yung baka. yung karne mismo ng baka. At ito naman Ito yung naman yung laman loob. yun. Kaya pala, bakit tinawag siyang beef canto pares? Alam mo naman mga Pinoy, kahit saan kanto nakikita yan. Okay. Dahil sa mga lamang loob kasi. Pinangalang sa Pinoy na Pinoy talaga. Yung mga Yun. namimili pag nasa Pilipinas tayo, kahit saan kanto, makakain tayo ng Mami or Paris eh. Siyempre, Lalo na yung mga laman loob yung laman. correct. So, siyempre, titikman natin at malalaman natin kung ano ang pagkakaiba ng lasa ng beef pares mami at ng beef canto pares mami. Ayan. So, ano pa hinihintay natin? So, siyempre, titikman na natin. Tikman natin, At alam natin kung ano ang pagkakaiba na itong dalawang pares mami na ito. Dito lang yan sa Kwentong Kalye Najma Branch. Okay? So, Okay, let's start. start. Para malaman natin yung lasa. Tignan natin. Tingnan mo, meron siyang egg. Yan, meron siyang tawag dyan, spring onion. Para meron din siyang chicharon. Meron, no? Sige. Siyempre, haluin muna natin. Okay, haluin na natin. Para Okay, haluin na mahanap natin. yung tamang lasa. Ganito ba talaga ang noodles ng beef pares? Ganito talaga ang noodles ng beef pares. Ng noodles. Yan talaga. Ganito talaga siya. Pares, mami po kasi yan, mami. Talagang ito talaga yung Oo, tinan mo. Ano ba itong... Lagyan kita. Video mo yung paglagay ko sa'yo. Sige, videoan mo. Paano ba lang mag-video? Uy, grabe. Ang sarap ng Alam Tsaka natin ito ko, kung- ganito talaga yung ako sa mga noodles. Okay. Gusto ko talaga yung hindi masyadong bugbog sa luto. Ayun. Gusto ko yung medyo half-cook lang na noodles. Alamin natin kung sila ba talaga ang gumawa ng noodles na to or ano. Ito ba talaga ang ang ideal na noodles para sa pares? Bilang kayo ay taga Batangas. Bilang taga Batangas, na mahilig sa noodles. na mahilig sa noodles. Actually kasi sa Pinas, hindi ganito yung sa Batangas, hindi ganito yung style. Sandali. Pares. Lipat mo, palitan Sa Batangas, hindi ganito yung style ng pares. Kasi sa atin naman sa Pilipinas, iba't iba tayo ng style. Like dun sa ibang Oo. Pero siyempre, yan. Pero syempre, nagkakasalo yan sa lasa. Sa lasa, may kanya-kanya din tayo Parang- lahat naman masasarap. May kanya-kanya lang ng style ng pagluluto. saka parang yung kanyang noodles is talagang hindi bugbog, Actually, no? ito halos kaparehas Titikman ko na. din siya Ng- ng halos kaparehas siya ng style ng lomi. Kaso meron lang siyang spring onion. Ah, Halos
Okay. Kasi di ba yung lomi, tapos ang lomi medyo malapot nga lang compared dito sa pares. Medyo masabaw talaga Mas siya. yung lomi kasi yung lomi Sticky. malapot, sticky Sticky talaga siya. siya. Unlike dito sa pares, medyo din pero Mas masabaw. mas masabaw siya. So titikman talaga natin siya. At saka more on pag pares talagang laman loob Oo. pag pares. Pero dahil nga sa nagkaroon sila ng variety ng pares, pero gumawa sila ng pang Parang meat. kasi mix siya parang mix ng mami at saka ng pares. Kasi yun talaga. meron siyang noodles. 'Di ba ang pares wala naman talagang noodles. Mm-mm. So nangyari sa kanila parang mix. Kasi nga beef pares mami. Ayun. Natikman ko na, Kois. Ano, parang natikman mo na agad, saglit lang. Natin. Unang subo, natulala ako. Grabe yan, sarap. Tingnan natin. Tulala pala si Bro Ayson eh. Wait lang ha. Wait lang. Okay, so ito na nga. Titikman na natin at tikman na nga ni Bro Ayson yung ating first food. Yung ating unang pagkain which is yung beef pares mami. So ito na. Saka, tamang-tama yung lambot ng karne, Kois. Ng meat. Naalala ko tuloy yung sa lunch ba yung baka ng bulalo? Naalala mo ganun? Oo. Okay nga yung texture ng noodles. Oo, sakto. Sarap. No? So ito yung beef pares mami. Ayos. Napandi ko masyadong dinamihan. Ang dami ko palang kinuha. Ang apatan pala the order. Kasi ako, Kois, pag yung noodles bugbog, parang malambot. Parang ang bilis mabusog. Makakamumay. Makabusog. Ito kasi talagang sakto yung pagkakaluto ng noodles. So mamaya natin i-compare yung lasa ng dito. Naparami pala ako ng kuha. Grabe, sarap. Okay, so ito naman titikman natin ngayon ang beef canto pares. Okay, so Excited na ako dito. okay, start mo na. Ikaw na ulit ang mag-ano ulit. Syempre. Ikaw ulit. Haluin muna natin. Ubusin ko lang tong naparami yung kuha ko kanina ng beef pares mami. Naalala ko talaga yung mga luto ng mga tiyuhin ko sa Pilipinas, Kois. Kayo ba sa Quezon? Ano ba ang niyo doon sa Hab-hab naman doon. hapab naman? So pansit pa rin. Pero hindi nawawala yung mga ganitong klaseng luto. Mami, Siyempre yung masabaw na yung mga nandun pa rin. Oo. Talagang Sobrang malasa yung Ang ganda ng video mo. Talaga pag iPhone. fully paid. Tapos fully paid pa. 100 reals. Tangkap pa. Kokoy. Saan ka ba 100 reals? Titikman ko na itong Ikaw, Miss Kat, muna. Sila bro, yan natin. Uso natin kay Kat. Uso natin kay Kat. Bro, maharap. Ayan. Beef canto. Beef canto pares. Pares mami. Kasi nga yung mga lamang loob lalo na yung mga barbecue sa kanto-kanto. Tamang saka yung meron yung araw yung naka kariton. Di ba may ganon yung sabaw? Tapos may ganyan Grabe, Kois. Malasa. Kasi nga yan laman loob. Malalaman natin yung mamaya. Ang lasa. Parehas. Perfect yung lasa. Para sa akin Grabe. Tingnan natin. Lalo siguro kung may may fried rice siya nakasama. Fried rice? Oo, parang ako, pag kumakain ako, di ba, usually pag pares, may kanin kasama yan. Gano ba? Oo, sa Pinas. Okay. May kanin talaga. Yung mga garlic rice. Garlic rice talaga dapat. Ang masarap talaga. Partner talaga yan sa Pilipinas. Okay. Ito na nga guys, ating Pwede rin tinapay, Kois.
Anong tinatawag yung Monay? Buns, o Monay. Monay, yan. Monay. Yung mga partner niyan eh. So, ito na tayo sa beef canto pares. Tatikman na natin. Okay, this is it. Okay. So, dito, sa talagang malalasahan mo yung pagkalamang loob. Ayun. Kasi yung ano kanina, lasang-lasa yung atay. Tama, atay ba yun? Saka nang napansin ko dito ko isa, Mm. usually kasi sa malaman loob, Mm. malangsa. Pero ito, hindi mo mapipil yung langsa. Lansa. Talagang yung lasa ng laman lang talaga yung mapipil. Saka yung pagkakahiwa nitong ano, talagang hindi pinipid, no? Kaya mga kababayan dito sa Qatar, alam ko miss na miss niyo na yung mga lutong Pilipinas. Lalo na ngayon, taglamig na. Punta lang po kayo dito sa Kwentong Kali. Saktong-sakto talaga tong beef, yung mga pares mami na to sa taglamig. Lalo na yung mga nilalamig ang gusto. Grabe ko, sarap. Wow! Ayan. Grabe. Wow. May tanong kasi dyan. Ano daw pagkain, yung hindi mo mararamdaman na hindi ka Oo, hindi ka nag-iisa. So, ano nga ba? Ano nga ba? Ang pagkain lang, hindi mo mararamdaman na ikaw ay nag-iisa. Siyempre. Pares. Kasi kapares. Kapares. Ngek! Joke ba yun? Kahit mag-isa ka lang yun. Ayan. So, Kahit dahil ka lang kumain, sinin mo na rin, may kapares. dahil nga sa beef pares, mami. So, ayan nga. Natikman na po natin ang dalawang uri ng pares mami. So, yun yung beef pares mami at saka yung beef kanto pares mami. So, ako, personally ako dahil sa natikman ko yung dalawa, hindi ko naman sinasabi na hindi masarap yung isa. Pero mas nangibabaw sa akin na mas masarap at mas malasa yung beef kanto pares. Totoo yan. Parehas silang masarap pero mas masarap yung beef kanto pares. Paano man, Bro Aison? Ano sa tingin mo sa dalawang yan? Masasabi ko dyan masarap. ako sa Kanipi. Tama ka dyan. Yun din yung nalasahan ko Oo. talaga. Iba yung hagod sa nung beef kanto pare. Hindi ka dahil sa tayo ay manginginom? Kasi talagang, alam mo yung lamang loob kasi parang pang pinapaitan. Pero yung lasa kasi niya talagang, Gaya nga sabi ko, Kois. Suggestion lang naman. oo. Kung papartneran siya ng garlic rice. Garlic rice or ng monay. Or ng monay, oo. Alin dyan ang mas magandang partneran ng garlic rice? Parehas sila. Oo. Pwede Oo. partneran ko is Oo. parehas. Ayan. Kasi yun naman talaga yung pares natin, laging may partner na rice or monay. Ng monay. Choice na lang ng kakain yun. Yun. Pero parehas talagang the best yun. Correct. So parehas silang masarap. Yun nga lang para sa akin, parehas kami ni Bro Aison na ang mas nangibabaw sa amin ay yung beef kanto pares. So depende yan sa panlasa natin. Pero yung ko isa, yung garlic rice, hindi siya yung malambot. Yung garlic rice na, yung legit na silang talaga. Silang talaga, yung buwaghag na kanin. Ayan. Yes. So talagang masarap ito dahil yung kanyang yung mga niyang laman, yung lamang loob ay talagang hindi tinipid, of course. Tapos yung noodles nung pares mami na to ay talagang sakto yung pagkakaluto. Ayan, at saka yung lasa nila is talagang swak sa panlasa. So depende yan sa kumakain. Pero sa amin, saktong-sakto yung lasa. Tapos nga, parehas na masarap. Pero sa amin, ang nangibabaw talaga is yung beef kanto pares mami. Ikaw naman, Miss Kat, bilang ikaw ay mahilig din sa mga pares Mahilig sa noodles to. So ano ang masasabi mo, di-differentiate mo between beef pares mami and beef kanto pares mami? Actually, first time kong natikman yung ganitong klase ng pares and mami.
combination siya ng Pares and Mami. Then yung isa nga is Kanto Pares Mami. The other one is Beef Mami. Oo. Para sa akin kasi, hindi talaga ako mahilig sa beef. Oo. Pero depende yon sa klase ng luto or kung hindi siya masyadong, ano ba tawag doon? Mango or Oo. yes, mango. Kasi ito, hindi siya masyado hindi mo talaga, hindi mo siya wala ka maaamoy or something. And para sa akin, mas prefer ko yung beef. Beef. Oo. Beef. Oo. Siyempre, Kasi hindi oo. naman ako masyado mahilig na Sa lamang loob. lamang loob at saka Yes. hindi rin ako masyadong pero yung beef nila Ayun. parehas okay sila, kinain ko rin siya, naubos ko rin yung pero mas prefer ko lang yung Correct. Oo. So yun nga sinasabi natin na Ayun. depende talaga yan sa panlasa ng Oo. pagkain. Tsaka yung ano nila pares nila medyo manamis-namis siya and yun nga sakto yung luto ng noodles yung pinaka-meaty niya and lahat yung hindi siya overcook as in saktong-sakto lang. Saktong-sakto. Pati yung lamang loob. At yung beef, malambot. Oo. So, hindi siya masakit tayo. Yes. Saka hindi nagsisebo. Kanina pa natin to. hindi siya nagsisebo. Oo, hindi nagsisebo. Oo, kahit Oo, kasi malamig kanina pa siya. to. Oo, di ba? Kahit malamig siya, masarap pa rin siya Oo. kainin. Ayun na. Correct. O yan. So dahil nga dyan, na-differentiate na natin kung ano yung kaibahan ng dalawang beef pares natin. So as per Miss Kat, ang mas masarap sa kanya ay yung beef pares mami at sa amin nga is yung beef kanto pares. Pero both ito ay masarap, swak na swak sa panlasa ng kahit na sinong mahilig sa beef pares. So yun na nga. Alright.